Militarisasyon ng Amerika sa Pilipinas mas nakakatakot pa daw kaysa sa ginawa nila sa Venezuela. Naku po, yan ay pag-uusapan natin mga kapatid. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ayon sa ating panonoorin mula sa isang analyst na ang pangalan ay Professor Ana Malindog Uy, geopolitical analyst. Sabi niyang ganito, yung militarisasyon daw ng Amerika sa Pilipinas ay mas nakakatakot pa kaysa sa nangyari sa Venezuela. Bakit niya ito sinabi? Well, yan ang ating pakikinggan, pag-uusapan mga kapatid. At syempre bilang isang reactionist, bilang isang nagbibigay ng opinion dito sa AFB o dito sa YouTube, magbibigay ako ng opinion dito at bilang mga mamamayang Pilipino, hinihikayat ko rin kayo syempre na magbigay kayo ng inyong sariling komento at opinion. Wala naman masama mga kapatid kung magbibigay tayo ng opinion kasi ito'y naniniwala ko kahit na analista siya, ito'y opinion niya lang din naman, no? Tapos i-compare natin sa mga hinaharap na banta ng Pilipinas. No, dito sa kinakatakutan niya na pagmimilitarize daw ng Amerika dito sa Pilipinas. Okay, handa na ba kayo mga tol? Samahan ninyo ko. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa mga kapatid. Panoorin na natin at pakinggan itong kanyang sasabihin. Actually, hindi ko na ipe-play yung video. Pakinggan na lang natin yung audio. Mas natatakot ako sa Pilipinas kung anong mangyayari. Kasi yung sa Venezuela, invasion nga at kidnapping ng kanilang parang military strike at saka kidnapping ng kanilang presidente. Pero ngayon, mas okay na. Again mga kapatid, yung mga Venezuelan, hindi nila kinikilala si Maduro as legit na president dahil ang sabi ng mga Venezuelan mismo, diba, ay dinaya lang daw ni Maduro ang eleksyon. Meron silang hinalal na presidente talaga pero hindi iyon ang napaupo dahil kinuha lang daw ni Maduro. So hindi nila kinikilala si Maduro as legit o lehitimong president. Yun ang sabi dun sa mga napapanood nating mga Venezuelan na mismo ang nagsasabi. So dito ang sinasabi ng isang analista, invasion ng ginawa ng Amerika at kinidnap daw ng Amerika yung presidente ng Venezuela. Pero yung mga Venezuelan, hindi ganun ang pananaw. Okay? So kayo na lang bahala kung kanino kayo mas maniniwala. Sa analista o yung sa sinasabi ng mismong mga taga-Venezuela. No? O, iwan ko na sa inyo yan. Tuloy natin to. Dito sa Pilipinas, mas natatakot ako kasi bakit? May militarization na ginagawa ang Amerika sa atin. Andyan yung EDCA sites mo, andyan ang Typhoon missile system mo. Maraming nangyayari dyan sa Subic at mayroon kang Batanes port na ginagawa din. Na American parang 10th EDCA site pang-10 na de facto EDCA sites. Ako mas nakakatakot mga tol kapag wala tayong tagapagtanggol o wala tayong kakampi na malaking bansa tapos maiiwan tayo sa kamay ng mga bully. Maiiwan tayo sa kamay ng mga api, 'di ba? Imagine nyo mga kapatid, 'di ba? Kung wala tayong mga ganitong mga bagay, wala tayong mga kaalyadong bansa, hindi lang naman Amerika kaalyado natin actually, 'di ba? Meron tayong iba pang mga kaalyado tulad ng Japan saka Canada. Pero kung wala itong mga kaalyado natin na to, kanino tayo maiiwan? Doon sa mga gustong umangkin ng ating teritoryo. Doon sa mga gustong magtayo ng kanilang mga artificial island sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Biruin mo yun Anong nakakatakot, 'di ba? Yung maiwan kang mag-isa sa harap ng mga bully, harap ng mga mananakop na bansa o ikaw ay merong big brother na sumusuporta sa'yo. O iwan ko na lang ulit sa inyo yan mga kapatid Sa Subic, Baka naman kasi may punto siya. at mayroon kang Batanes port na ginagawa din. Na American parang 10th EDCA site pang-10 na de facto EDCA sites. So kapag nagkaroon ng military escalation sa Asia Pacific, especially over Taiwan, definitely the Philippines will not only be the subject of retaliatory
attacks, kundi ang Pilipinas din ay magiging subject siya sa tinatawag mong gagamitin ang ating teritoryo para maging either launching pad, either gagamitin ka para mag-refuel ang kanilang mga flights, ang kanilang mga military assets, at saka yung mga whatever man na military vessels nila, including air and sea. So, ito mas nakamahirap ito kasi Advance siya masyado mag-isip no? Hindi ba niya naiisip na nag-iisip ng mabuti ang China? 'Di ba? Kapag alam ng China na ang mga puwersa ng kanilang mga kalaban ay nakapalibot lang, nasa malapit lang, malamang mag-iisip silang wag muna tayong umatake. Pero kung ang puwersa ng kalaban, mga kapatid, ay malayo, yung tipong ilang araw pa o ilang linggo pa bago makarating, malamang sa malamang mas malakas yung kanilang loob na atakihin itong Taiwan. Bakit? Kasi nga mga kapatid, doon lumalabas yung tinatawag na deterrence. Ewan ko lang kung naiintindihan ng marami yung ibig sabihin ng deterrence o yung pagpigil. 'Di ba? For example na lang mga kapatid, bully ka. For example, bully ka. Nakita mo yung isang maliit na binubuli mo. Kapag nakita mong walang mga bantay sa palibot niya, walang pwedeng magtanggol sa kanya, mas malakas yung loob mo na bulihin siya. Pero kapag yung binubuli mo, for example, nakaatambay sa harap ng presinto ng pulis o kaya maraming pulis sa paligid o kaya andyan dyan yung mga tropa niya sa paligid, malamang hindi mo gagalawin yun. Kasi pag ginalaw mo yun, malamang alam mong mapapalaban ka. So ibig sabihin mga tol, atras ka muna ng onte. Ganun yung ibig sabihin. Kapag nakikita ng China na ang puwersa ng Amerika nandiyan lang sa palibot, for example sa Pilipinas, sa Japan, sa Korea, nandiyan lang sa palibot, magdadalawang isip silang galawin agad-agad yung Taiwan kasi mapapasabak sila. Diba? Mapapalaban sila at alam naman nila mga tol kahit na gaano katindi yung kanilang bilib sa sarili, alam pa rin nila sa sarili nila na talagang makapangyarihan at malakas etong pumoprotekta sa Taiwan. So hindi nila gagalawin yun. Diba? Kaya medyo malayo sa katotohanan yung sinasabi ng isang analyst na baka maging target etong Pilipinas. Paano nila tatargetin ng Pilipinas? Ang pinaka ang pinaka pakay nga nila is makuha nila yung Taiwan. O problemahin muna nila yung depensa ng Taiwan bago nila problemahin yung Pilipinas. Alangan ng hati-hatiin nila yung sarili nila, di ba? So, napakalabo talaga Kasi in reality, ang isang bully o ang isang mananakop, hindi agad-agad kikilos yan, lalong-lalo na kung alam niyang maraming babalik sa kanya. Mag-iisip ng maigi yan. Kaya ngayon ang dahilan mga tol kung bakit for over napakaraming taon, ilang dekada na ang nakakaraan, hindi pa rin magawang atakihin o hindi pa rin magawang sakupin ng China itong Taiwan. Dahil sa dami ng balakid na kailangan nilang lutasin isa-isa. Hindi kasi sila panay basta bara-bara lang Yun ang nakakabilib din sa Taiwan mga tol. Sobrang patience nila. Sobrang nila mga tol. Sobrang matimpi. Masyado silang matiisin, no? Patience. No, talagang pinag-iisipan nila kung paano nila makukuha ng smooth, flawless. Paano nila masasakop etong Taiwan. Kasi nakita naman natin sa napakaraming pagkakataon, mismong yung kanilang mga weapon, yung mismong kanilang mga sandata, sumasablay, pumapalpak. Isa rin yun mga tol, sa kinikilala nilang kahinaan ng kanilang puwersa. Kumbaga quantity over quality. Diba? Quantity over quality sila. Oo, marami sila pero hindi ganun kakalidad yung kanilang mga kakayanan. Isa yun sa dapat nilang wino-workout bago sila basta-basta bara-barang umatake. So itong sinasabi ng analyst mga kapatid, nothing against her pero bilang isang hindi malabong nakikita pa natin yung sinasabi niya. Ang kanilang mga military assets at saka yung mga whatever man na military vessels nila, including air and sea. So ito mas nakamahirap ito kasi pag nangyari ito, wala kang tatakbuhan talaga. Ang mga Pilipino walang tatakbuhan kasi archipelago tayo, tubig tayo. So ito yung mas natatakot ako sa intensified militarization na nangyayari sa Pilipinas by the United States. Di pag lalong intensified military operation by the United States, di mas lalong dapat hindi mangamba ang Pilipino kasi merong magtatanggol sa atin.
'Di ba? Kesa naman maipit tayong wala talaga tayong kalaban-laban. Wala tayong submarine. Imagine mo, alisin pa natin dito sa ating bansa yung Typhoon missile na kinakatakutan din ng China, o di mas lalong nawala yung takot nila sa atin. Di ba? Eh di mas lalong wala tayong tatakbuhan, mga tol. Eh di ba mas mabuting meron tayo ritong pwede nating asahan, di ba? Yung mga pwede nating masabing eto yung didepensa sa atin. Kasi mga kapatid, eto meron tayong panonoorin. Pakita ko lang sa inyo. Ito mga kapatid mula sa UNTV News. Sabi rito, 8 sa 10 Pilipino o Pinoy naniniwala na US ang unang maaasahang tutulong sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon to sa survey. So ito'y taliwas doon sa sinasabi ng isang analista na mas nakakatakot daw etong military presence ng Amerika dito sa Pilipinas. No, 'di ba parang mas nakakatakot ata yung tipong wala talaga tayong as-in masasandalang puwersa. No, eto panoorin natin ang bahagya, mga kapatid. Hindi na kasi obra yung peace talk lang eh. Kailangan pang tatagan ng Pilipinas ang paninindigan nito sa pag-iit ng karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ni Fia, residente mula sa Bulacan. Aniya, hindi dapat na simpleng pakikipag-usap lamang ang gawin ng pamahalaan sa China, kundi mas matatag na paninindigan at katibayan. Natatakot naman ito sa maaaring kahinatnan ng patuloy na agresyon ng China, lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda sa lugar. Kawawa yung mga fishermen natin doon na side. Economical wise, lalo na doon din yung mga fishes natin na binibenta dito sa market. For sure, kakunti yung source natin, dami ng huli, tataas din yung bilihin natin doon. Eto na lang mga tolo, para hindi na kayo mas mahirapan pang mag-isip. Kapag ang Pilipinas mag-isang naglalayag sa dagat, for example, barko natin mag-isang naglalayag sa dagat, nandiyan dyan yung China, mga tol. Lapit sila ng lapit, buntot ng buntot at talagang hinaharas tayo. Pero kapag ang Pilipinas, barko ng Pilipinas, naglalayag sa karagatan, may kasama tayong mga bansang malalaki, mula lang sila sa malayo, hindi sila makalapit. Ano ibig sabihin nun? Kapag meron tayong kasamang puwersa na malakas, malayo sila. So kapag inalis natin, mga tol, yung puwersa ng ibang bansa na katulong o katuwang natin, mga like-minded nations, mas lalo nating binubuksan yung ating pinto para mas harasin tayo at mas gipitin tayo nitong mga bansang agresibo na to. So ngayon, ang tanong, saan kayo maniniwala? Doon sa nakikita ninyo in reality? O doon sa sinasabi-sabi lang nung isang analista? Comment na lamang kayo sa ibaba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.